Pagmasdan na ang lolo na ito na nagkakape sa harap ng isang tindahan sa Navotas. Ilang sandali pa, may lumabas na isang lalaki mula sa katabing eskinita. Malapitang binaril sa ulo ang biktima. Bakit kaya binaril si lolo? Abangan, maya-maya lang. Ngayong ika-29 na araw ng Nobyembre taong 2024. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirmang tinext niya mga congressman na wag nang ituloy ang pagpapa-impeach kay VP Sara. At magkaka one more chance pa kaya ang unity team nila? Never say never. Git naman ng mga kongresista, hindi talaga nila priority ang impeachment. Pero kung may mag-endorso, hindi rin daw nila pipigilan. VP Sara nakalusot pa rin. Hindi sumipot sa sabinan ng NBI. Rufa May Quinto at Manny Pacquiao damay raw sa kaso ni Neri Naig. Mary Jane Veloso, target ng Indonesia na mapauwi rito sa Pilipinas bago matapos ang 2024. Kailangan magpadentista dahil masakit ang ngipin o magpapaklining. Sakop na ngayon yan ng PhilHealth. Ano namang gagawin mo kung pagbukas mo ng hood ng sasakyan, may kobrang nakasiksik sa makina? At eto na nga ang mainit ngayong pinag-uusapan. Tambalang Marites at Ramon sa Batang Quiapo nagpakilig sa kanilang pamukbang. Malapitang binaril sa ulo ang isang lolong nagkakapilang sa Navotas. Ang karumal-dumal na krimen sa pulsa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pagmasdang mabuti ang lolo na yan sa Barangay Bagong Bayan North sa Navotas City. May hawak pa siyang aso. Tila inalok pa siya ng isang lalaki na green at nakasuot ng sombrero at face mask ng paninda nitong isda. Maya-maya, umupo ang lolo sa harap ng tindahan at nagkape. Bumalik pa ang lalaki nag-alok ng isda, saka pumasok sa eskinita. Pero mapapansing puting t-shirt na ang kanyang suot matapos tanggalin ang kanyang green long sleeves. Ilang saglit pa, lumabas ng eskinita ang lalaki, saka malapitang binaril si lolo sa ulo. Humandusay sa hagdan ng tindahan ng lolo. Agad namang tumakbo palayo ang sospek. Ayon sa pulis, isang tama ng bala sa ulo ang tinamo ng biktima. Naitakbo pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Hindi pa malinaw kung anong motibo sa pamamaril. Pero tingin ng mga otoridad, hindi magkakilalang biktima at sospek, kaya't posibleng nautusan lang ang namaril. Possible is gun for hire ito. Kaya yun yung pursiging nahanap namin na mahuli para malaman natin kung sino ba talaga ang may motibo para patayin ito. Pero kwento ng asawa ng biktima, may pagbabanta raw sa buhay ng mister. May nagpalakad daw sa biktima ng papeles ng bangka, pero hindi ito naproseso dahil sa peking ID. Tukoy na ng mga pulis ang pagkakilala ng gunman na maharap sa reklamong murder. Patuloy naman ang pagtugis sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na tinext niya ang mga congressman na wag nang ituloy ang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Hindi raw importante ang bise at aksaya lang sa panahon ang pagpapatalsik sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kahit may mga niluluto ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, wala silang makukuhang suporta mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingin kasi ng Pangulo, aksaya lang ng panahon ang impeachment. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Mismong si Pangulong Marcos na rin ang nagkumpirma na text message nga niya laban sa impeachment ang kumalat kahapon. Sa nasabing text, sa pangkalahatan ay hindi naman importante si VP Sara, kaya mas maiging wag nang magsampa ng impeachment complaint laban sa kanya dahil abala lang ito sa totoong trabaho ng gobyerno. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. So why waste time on this? Pero ma-impeach man o hindi, para kay VP Sara, hindi na sila magkakaayos pa ni PBBM anuman ang mangyari.
hindi na raw pwedeng ibalik sa dati ang relasyon nila. Pero para kay Pangulong Marcos, Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. sinabi yan ng Pangulo nang mamahagi siya ng Certificates of Condonation sa Agrarian Reform Beneficiary sa Lucena, Quezon. Matapos ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa suporta ng militar kay PBBM, binisita kanina ng Pangulo ang mga sundalo sa Southern Luzon Command. Dito niya pinaalalahanan ang mga militar na huwag papaapekto sa bangayan sa politika. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Ang trabaho ko, pagandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa sabina ng NBI tungkol sa banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. No-show na nga siya, meron pa siyang dalawang hiling. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Maaga pa lang, nag-aabang ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte. Pinagpapaliwanag ng NBI si VP Sara matapos niyang pagbantaan sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Mag-aalas 8 ng umaga, dumating ang abogado ni VP Sara, pero wala ang bise. Naunang hiniling ni VP Sara na i-reschedule ang pagharap niya sa NBI. Babangga kasi ito sa pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng kanyang opisina. Para makapunta siya sa NBI, nagparaya ang Kamara at ipinagpaliban ng hearing ngayong araw. Pero hindi pa rin siya nagpakita sa NBI. Apparently, the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House. Hindi na siya nakapunta dito. Sa sulat ng bise, sinabi niyang may mga kailangan siyang asikasuhin sa kanyang opisina na may kinalaman sa pagdinig tungkol sa confidential funds. Hiling niya, i-reschedule na lang ang investigasyon kaugnay sa umano'y grave threats at paglabag umano sa anti-terror law. Bukod dyan, may dalawang request pa si VP Sara. Yan ay ang malinaw na kopya ng reklamo at posibleng katanungan tungkol sa isasagawang investigasyon. Nag-aaralan namin. Under normal situation, hindi talaga dapat. Ang Department of Justice naman, rerespetuhin daw sakaling magdesisyon ng ombudsman na sila ang manguna sa investigasyon kay VP Sara. Wala pong problema. Ako po ay rumerespeto. Ganun lang po. That is their prerogative. We will respect them. Ganun pa man, sa gitna ng lahat ng nangyayari, ang DOJ po will continue to stand up for justice, national security, and the rule of law. Ipinasabina na rin ng NBI ang ibang kasama ni VP Sara sa online video conference kung saan siya nagbanta kay Pangulong Marcos. Hindi sila pinangalanan ng NBI pero haharap daw ang mga ito sa susunod na linggo. Sa December 11 ang panibagong schedule ng sabina ni VP Sara at ayon sa NBI, sakaling no-show ulit siya o walang pasabi, nangangahulugan daw ito na wini-waive niya na or isinasantabi ang kanyang karapatan na mapakinggan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Umalag din ang mga kongresista sa palusot ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi siya nakasipot sa sabina ng NBI kanina. Ayon sa bise, huli na niyang nalaman na suspendido pala ang hearing ng Kamara kaugnay sa confidential funds, bagay na tinabla mismo ng House of Representatives. Git nito na ipadala agad ang notice of postponement sa OVP bago pa mag-alas 3 ng hapon kahapon. May formal notice pa raw silang binigay bago mag-alas 5. Bukod pa ito sa hiwalay na press con ng Good Government Committee kahapon. Tingin ng mga kongresista, halatang nagdadahilan na lang daw ang bise. Talagang meron na sakit sa pag-iwas ang ating Vice Presidente dahil lahat ng mga issue ay kanyang iniiwasan. Hindi matitibag. Yan naman ang bagong pahayag ni VP Sara Duterte kaugnay ng anyay krisis ngayon sa Office of the Vice President. Sa video statement ng bise, nagpasalamat siya sa mga abogado, doktor at iba pang profesional na tumutulong sa OVP. Na ospital ang ilang staff ng kanyang opisina
matapos dumalo sa hearing sa Kamara kaugnay ng questionableng confidential funds. Kabilang dyan ang Chief of Staff ng Bise na si Zulaika Lopez. Ayon kay Bibi Sara, nasa mga abogado na raw ang mga dokumento at nasa tamang pangangalaga rin daw ang mga na-ospital niyang staff. Malaking tulong daw ito para makapag-focus na ang OVP sa Thanksgiving year-end activities at iba pang pagpaplano ng opisina para sa 2025. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Sa ibang balita, kalaboso ang dalawang Chinese na nanutok ng baril sa Pasay City. Lasing daw ang mga suspect at nang trip lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Inaresto ng Pasay Police ang dalawang Chinese national na ito sa Ross Boulevard kahapon. May nagsumbong kasing concerned citizen tungkol sa umunoy trip ng mga lasing na Chinese. Nanutok sila ng baril. Nakumpiska sa kanila ang isang baril at kutsilyo. Lisensyado naman ang baril pero hindi malinaw kung ang mga suspect ba ang may-ari nito. Actually sir, verify po natin yung pangalan nila so far. Merong yung isa na same name pero arrested. So most likely ibang tao itong nahuli. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga suspect pero hindi sila nagpa-interview dahil hindi sila makaintindi ng English o Filipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nagliyab ang isang SUV sa southbound lane ng EDSA Guadalupe kanina madaling araw. Sa pulpa sa video ang pagliliyab ng harapang bahagi ng SUV habang nakasampa sa Center Island. Dahil yan sa tumagas na langis matapos itong sumalpok sa mga concrete barrier. Wasak din ang harapang bahagi ng SUV. Ayon sa driver, hindi niya raw napansin ang mga barrier habang may sinusundang sasakyan. Agad na rumisponde ang ilang motorista at fire volunteer. Nagdulot naman ang pansamantalang pagbigat ng daloy ng trapiko ang insidente. Inabot pa kasi ng isang oras bago nahatak ang SUV. Friday na at sweldo day pa. Kakambal niyan, matinding traffic sa kalsada. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang trapiko ngayong rush hour? Alam mo, Cheryl, wala na yatang lugar dito sa Metro Manila na hindi matraffic sa mga oras na ito dahil sa araw ng Linggo ay Disyembre na at ngayon ay araw pa ng sweldo. Tanghali pa lang, medyo mabigat na ang daloy ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue. Kaya ang ilang taxi driver piniling wag na muna pumasada dahil malulugi raw sila sa gasolina. Huminto muna kami sa isang tabi, medyo magpahinga sa matraffic kami. Katulad nito, pagka talaga matraffic, ito, nagpahinga ako kasi sayang ang gasolina. Ang mga commuter naman, no choice kundi maghintay ng masasakyan. Iikot pa kasi ng ruta ang mga jeepney dahil masikip na ang daloy ng trapiko sa bandang Fairview. Wala pa mang rush hour, ganyan na din ang sitwasyon sa EDSA. Ang pasakit na yan sa mga motorista dahil sa nadaragdagang mga sasakyang bumabiyahe sa EDSA habang papalapit ang Pasko. Ayon sa Transport Network Company na Grab, tumataas din kasi ng halos 20% ang mga transaksyon sa ride-hailing services kapag huling quarter ng taon. Lumolobo pa yan sa 45% kapag sumapit na sa ikalawa at ikatlong linggo ng Disyembre. Sabi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 10,000 units sa mga TNVS ang nadagdag sa lansangan. Hahatiin yan sa 11 na transport network companies. Pero dahil sa lumalalang traffic, mukhang pati sila ay magtataas ng singil. Because of traffic, parang drivers take 15% more time to take people to the destination. So parang fares need to be able to compensate drivers for the time they spend. Kaya ang mga commuter, napipilitang makipagsiksikan sa mga public transportation. Huwag lang mapamahal. Pag kunyari, iniisip ko kapag more than 400 na yung fee, hindi ko na siya ginagrab. Yes, kasi parang feeling ko nakakapanghinayang kung gano'n. Kung kaya ko namang magbiyahe ng like mag-MRT or what. Cheryl, ang nakikita nyo ngayon ay ang northbound lane ng EDSA dito sa bandang Reliance. At kung makikita nyo, halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan dito.
Gayon din yung sa kabilang side, sa southbound lane, sa may bandang Boni, ay halos hindi na rin gumagalaw ang mga sasakyan. Swerte naman ngayon yung mga sumasakay dito sa EDSA busway dahil napakabilis ang takbo ng sasakyan at hindi gaanong kadaming pasahero sa loob ng mga bus. Natanaw naman natin yung loob ng MRT at medyo maraming pasahero sa mga oras nito. Alam mo, Cheryl, maibahagi ko lang sa inyo, kanina papunta dito sa kinatatayuan ko, sa looban ng Mandaluyong at ng San Juan, yung mga malilit na kalye doon ay napakasikip ng daloy ng trapiko at naikwento lang din sa atin ng mga driver na nakausap natin. Iwasan natin ngayon yung mga lugar na malapit sa mall at mga supermarket dahil doon daw talaga matraffic. Katulad na lang dito sa bandang Reliance. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Itinuturing daw na isang himala ng mga magulang ng death row convict na si Mary Jane Veloso ang nalalapit niyang pag-uwi ng Pilipinas matapos ang higit isang dekada. Ayon naman sa Indonesia, target daw nilang pauwi na si Veloso bago matapos ang taon. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Bitbit ang placard na may mga katagang Clemency for Mary Jane, maagang nagsimba sa Baclaran Church ang mga magulang ni Mary Jane Veloso. Nag-alay sila ng dasal ng pasasalamat sa nalalapit na pag-uwi ng anak mula sa Indonesia. Sana bago magpasko, makauwi na siya. 2010 nang maaresto si Mary Jane sa Indonesia matapos mahulihan ng droga sa maleta. Depensa niya, ipinuslit lang ang kontrabando ng mga recruiter niya. Pero hinatulan pa rin siya ng bitay na naudot lang dahil sa higit isang dekadang pakikipagnegosasyon ng Pilipinas. Malaking himala po sa amin ito. Akala ko nga makakamatayan ko na hindi ko makakapiling yung anak ko na. Makakauwi ka na, anak. Kapiling ka na namin, lalong-lalo na yung dalawa mong anak. Talagang akapin ka namin ng mahigpit. Ayon sa Indonesian government, posibleng sa katapusan ng Disyembre pauwiin si Veloso. Kasabay niya ang ibang nakakulong doon na foreign nationals na ibabalik rin sa kani-kanilang mga bansa. Paglilinaw pa ng Indonesia sa oras na mailipat na sa Pilipinas si Mary Jane, nasa kamay na raw ng gobyerno kung bibigyan siya ng amnestiya. Kaya ang grupong migrante handa umanong kalampagin ng gobyerno para tuluyang makalaya si Mary Jane. She was trafficked. Tapos yung drugs na nakuha sa kanya ay hindi naman talaga sa kanya. So pag uwi dito, kung maaari ay patawarin siya, and kung maaari din hindi na siya ikukulong. Dahil wala pa namang eksaktong petsa kung kailan siya makauuwi, pinayagan na rin muna ng Indonesian government ang mga magulang ni Mary Jane na dalawin siya roon sa December 15 hanggang 19. Mas maluwag na rin daw sila kay Veloso na halos araw-araw na rin nakakatawag sa kanyang pamilya. Masayang-masaya na po siya at inip na inip din dahil gustong-gusto na niya talagang umuwi. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga patok na showbiz balita ngayong Biyernes. Huli pero di kulong ang ilang netizen na kumasa sa nauusong online trend na Suspect Challenge. Makulit na asaran pero GV-GV lang. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Real talk pa more! Suspect, mukhang garapata. Ang pangit nun ha. Ang sarap mong tirisin. Suspect, may 10 panganay. Tawa lang pikon! 10 panganay. Suspect, pandak. Grabe! Grabe! Suspect, nakatalikod pero parang sa true lang. Pero katuwaan lang. Suspect, patagkat sa picture, malit sa personal. Yan ang nauusong suspect trend sa TikTok. Takbo-takbo lang, ala suspect. Suspect, pinapatunayan na nakamubo na siya. Uy, hindi ba? Huli, pero di kulong ang peg sa bardahan. Saktong pampagood vibes lang. Tulad nito, ang entry, extra sweet. Suspect, laging sumisilip sa kwarto ko ng madaling araw kasi tinitignan niya kung humihinga pa ako. Kasi mahal na mahal ako ni Nana. Ba't mo ba ako lagi sinisilip? Hindi, tinitignan ko kung humihinga ka pa. Eto naman. Suspect, RN sa Pasko. Taray! Magpapaskong lisensyado. Si Kuya naman, mukhang natotoo. Takbuan dyan yung tulis. Gagi na tres ako. Char-char lang po, ah. Kahit ang ating nation's pro group, nakitakbo rin. Suspect fruit salad sa Noche Buena lang ihahain pero kinabukasan nakakainin.
Ang vocal champs sa KZ Tandingan, Kyla, Yeng Constantino at Jason D, winner din sa kanilang entry. Ang suspect ay 5 feet ang press release pero for 11 lang talaga. Ayon sa report ng Forbes, spin-off ng 2023 meme na We're X, of course, We Y. Ang challenge na ito, pabirong paglalarawan sa iyong mga minamahal at kaibigan. Basta ang goal, wag lang masyadong seryoso. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, bukod kay Neri Naig, dalawa pang sikat na personalidad na endorser din daw ng Dermacare, may arrest warrant na rin. Cobra, bumulaga sa makina ng sasakyan. At malamukbang na halikan ng tambalang Marites at Ramon sa Batang Quiapo, trending. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilinaw ng Securities and Exchange Commission na hindi sila ang nagsampa ng kaso laban sa aktres na si Neri Naig Miranda. Kaugnay nito, may dalawa pa raw kilalang personalidad, posible raw dawit din sa asunto. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa gitna ng pagkakakulong ni Neri Naig Miranda dahil sa kasong syndicated estafa mula sa pagkakadawit niya bilang endorser ng Dermacare, nabanggit sa vlog ni Ogie Diaz na nakatanggap siya ng impormasyon na maging sina Rufa May Quinto at Manny Pacquiao ay meron din daw warrant of arrest kaugnay rito. Tulad ni Neri, endorser din ng Dermacare si Rufa May. Si Manny naman ang nakalagay ay franchisee/brand ambassador noong 2022. Nakakaloka ha? Sana hindi ito totoo. Otherwise, maaari itong linawin ng kampo ni Rufa May at ni Manny Pacquiao. O baka hindi rin sila aware sa surprise warrant of arrest. Pero paglilinaw ng SEC, hindi ang komisyon na nagsampa ng 14 counts sa paglabag sa Securities Regulation Code laban kay Neri. Hindi rin daw kasama si Neri sa dalawang kasong isinampa ng SEC laban sa may-ari ng Dermacare na si Chanda Atienza at mga kasama nito sa negosyo. So pinaklarify ko po na I never said na involved siya. Base lang po doon sa impormasyon na nakuha namin, yun ang allegation po ng mga complainants. Ang mga larawang ito sa social media na naghihikayat ng investment gamit ang mukha ni Neri, ang isa sa mga ginamit ng mga complainant ng Dermacare laban sa aktres. Bukod kay Neri, kinumpirma rin ng SEC na may isa pang aktres na sinampahan din ng kasong paglabag sa Securities Regulation Code dahil din sa mga litrato nito na nag-e-endorso sa kumpanya. Itinago raw ng Dermacare sa franchising system ang kanilang investment scheme. Pero nabisto umano ito ng SEC matapos dumulog sa kanila ang nasa 51 complainant noong nakaraang taon. Mismong si Neri Pangaraw ang nagsama sa mga ito sa SEC para formal na magsampa ng kaso. Nag-show cause din kami that same month. Na-revoke po namin sila noong November last year. Nag-file din po kasi kami ng criminal action. Dagdag pa na SEC, hindi dumaan sa komisyon at direktang nag-file ng kasong syndicated estafa laban kay Neri ang 14 na complainant. Bagaman ang pagpiyansa na, naniniwala ang komisyon na maaaring mabasura ang kaso ni Neri sa SEC dahil sila lang daw ang may karapatang magsampa ng kaso pagdating sa paglabag sa Securities Regulation Code. Una, hindi ko alam talaga kung ano yung allegations ng mga complainant doon. Pero sa amin ho, pagka kahit sino ho, basta nag-offer or nagsabing mag-invest kay rito, kasama ka na doon. Base sa ipinasa reklamo ng mga complainant, nasa 12.6% kada quarter daw ang ipinangakong kita ng Dermacare sa mga investors, habang aabot naman sa 89 million pesos ang natangay na investment ng Dermacare. Samantala, ayaw na raw magkomento ni dating Senador Manny Pacquiao kaugnay rito. Sinusubukan naman ng News 5 na makuna ng pahayag si Rufa May Quinto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Tuloy ang kilos protesta ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine. Wala raw silang balak bumaklas hanggat hindi bumababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa EDSA Shrine, nasa frontline ng balitang yan, si Raynel Pawid. Raynel, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, wala pa rin umanong iwanan ang mga Duterte supporter dito nga sa EDSA Shrine at ang kanilang target, maulit ang mapayapang EDSA People Power. Walang puknat sa pagtuligsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa kanilang ika-4 na araw na protesta sa EDSA Shrine. Ang dabawenyang si Sky nanindigang mananatili sa EDSA hanggat hindi bumababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Duterte may build, ngayon destroy. Hanggang kailan po kayo mananatili dito? Hanggang buwaba siya. Dahil kami ay nagsasakripisyo para sa kapayapaan ng bansa, ng Pilipino. Hangad ng mga nagkikilos protesta na maulit ang 1986 EDSA People Power kung saan napatalsik ang ama ni PBBM na si Ferdinand Marcos Sr. Pero kung bilang ang pagbabatayan, malayo pa sa daang libong nakiisa sa 1986 EDSA People Power ang nasa EDSA Shrine ngayon. Ngayong araw, nasa 300 tao ang nagtitipon sa EDSA. Itinanggi naman ng mga supporter na bayaran sila. Katunayan, sariling gastos daw nila ang pagbiyahe papuntang EDSA Shrine. Walang bayad dito. Yung ganon, pwedeng naninira. Pwede siguro yung mga listahan nila, pamasahe. Ano ba naman yung... Kanino po galing ang pamasahe? Siguro kanya-kanya sila. Ambagan sila. Hindi rin umano sila tumatanggap ng pera mula sa mga dumaraan na individual kahit pa donasyon ang mga ito. Sabi pa ng ilang supporter, asahan pa raw ang pagdagsa ng mga manggagaling sa mga probinsya. Una nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na posible ring magkaroon ng kilos protesta sa Davao, Cebu at iba pang bahagi ng bansa. Cheryl, as of 6 p.m. ay umabot na nga sa higit 500 yung mga taga-suporta ng mga Duterte na nagpunta dito sa EDSA Shrine at kapansin-pansin din na pumoste na nga yung ilang mga pulis para manatiling kontrolado ang sitwasyon dito. Kasi basado alas 4 kaninang hapon ay mga security pa lang ng establishmentong mall dito sa harap yung nagmamando sa traffic at ilang mga tao rito. At sinabi nga ng ilang mga taga-suporta na mas dadami pa ang kanilang bilang hanggang bukas ng umaga. Cheryl. Maraming salamat, Raynel Pawid. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pinagkakaguluhan ngayon ng netizens ang tambalang mamon o ang mga karakter ni na Cherry Pie Picache at Christopher De Leon sa Batang Quiapo. Ang namumuong love team kasi ni na Marites at Ramon may pakising scene. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Hindi ko inaasahan na kamay mo pala yung aabutin ko sa oras ng kahinaan ko. Uy! Marites! Rumurupok ka? OMG! Layag kung layag na nga ang tambalang Marites at Ramon ng Batang Quiapo. #Mamon. Ang tamis! Ang kissing scene na yan ni na Marites played by Cherry Pie Picache at Ramon na ginagampanan naman ni Christopher De Leon. Instant trending! Ang eksenang yan nangyari matapos sagipin ni Ramon si Marites sa isang engkwentro. Ang inaabangan ngayon ng ating mga kapatid, magtutuloy-tuloy kaya ang pagkakamabutihan ni na Marites at Ramon? Ang latest kasi, si Tess na gaslight na naman ang kanyang mapang-abusong mister na si Rigor, played by John Estrada. Tandem pa sila ng anak nilang kontrabidang si David na ginagampanan naman ni Makoy De Leon. Hindi papasok sa buhay ko si Lena!
kung naging maayos ang asawa! Sino yung maayos itong pamilya na to? Tumahimik to? Tay, palisin mo na yan! Palisin mo na yung dalawang yan! Ang daming ganap! Nakakainit, nakakagalit, nakakakilig. Pero gaya nga ng sabi ng frenemy ni Marites na si Roda, played by Joel Lamangan. May hangganan din ang pagmamahal. Pag sinaktan ka ng isang tao, hindi ka mahal noon. Humanap ka na magmamahal sa'yo. You deserve it. Deserve mo na mahalin ka, Frenny. Grabe naman ang hugot ni Roda. Pero sa true naman, mas iinit pang mga eksena. Kaya tutok lang gabi-gabi sa Batang Quiapo, alas 8 sa Todo Max Primetime 5 rito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaki sa Mandawi City na putulan ng binti ng mabangga ng motor. Obra bumulaga sa makina ng sasakyan. At magpapa-cleaning o magpapapasta ba kayo ng ngipin? Good news dahil sakop na yan ng PhilHealth. Yan na di ba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naputol ang binti ng isang lalaki matapos mabangga ng motorsiklo sa Mandawi City, Cebu. Bukod sa wala sa tamang tawiran ng biktima, mabilis din ang takbo ng rider. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard de la Peña. Nataranta ang mga tao nang makita ang lalaking ito na putol ang binti sa kahabaan ng MC Briones Street sa Mandawi City, Cebu nitong Huwebes ng hapon. Ang biktima, tumatawid lang daw ng mabangga ng big bike. Ilang sandali lang, dumating din ang ambulansya at isinugod sa ospital ang lalaking kinalalang si Lay Artungal. Base sa investigasyon, hindi tumawid sa pedestrian lane si Tungal, pero masyado rin daw mabilis ang takbo ng motor. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagharurot nito bago ang insidente. May kasalanan po nito is the motorcycle driver po. The incident po na wala pong portion on his part, malakas po yung yung speed na motor niya. Hindi na nagsampa ng reklamo ang biktima laban sa rider. Nangako naman ang nakabanggang rider na sasagutin ang pagpapagamot at pagpapagawa ng prosthetic leg ni Tungal, pati ang mawawalang kita niya bilang machine operator. Paalala naman ng mga otoridad, tumawid lang sa pedestrian lane o overpass. Para naman sa mga motorcycle rider, matutong magminor at sumunod sa speed limit para iwas aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Patay matapos barilin sa ulo ang isang lalaki habang nagmamaneho ng kanyang tricycle sa Davao City. Posibleng binaril daw ang biktima ng nakaalitan niyang kapitbahay. Nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Pinagtulungang buhati ng mga residente ang dugo ang lalaking ito sa barangay Bago Oshiro, Davao City. Nadatnan siyang nakabulagta sa minamaneho niyang tricycle na nasa gilid ng kalsada. Dahan-dahan siyang isinakay sa police mobile, saka isinugod sa ospital. Pero binawian din siya ng buhay. Lumalabas na nasawi siya matapos barilin sa ulo. Kinilala ang lalaki na si Julito Tanutan, 46 anyos na isang mambubuti at mambabakal. Papasok dito kahapon ng umaga ang biktima para manguha lang sana ng kahoy panggatong nang bigla itong sinunda ng isang lalaking nakamotora. Ayon sa mga residenteng nakakita, nagkasagutan pa umano ang biktima at ang sospek bago nangyari ang pamamaril. 2 basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Base sa investigasyon, posibleng away kapitbahay ang punot dulo ng krimen. May pinabarangay kasi ang biktima kamakailan. Personal na galit ang tinitingnang motibo sa pamamaril. May isang person of interest na ang mga pulis. Tinutugis na ang suspect.
Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. What's up mga kapatid? Natamaan ng siko si Calvin Abueva kagabi at kinailangan ma-stretcher palabas ng court sa laro nila kontra Blackwater Bossing sa ongoing PBA Commissioner's Cup. Tinakbo si The Beast sa ospital pagkatapos ng insidente na hindi naman sinasadya ni Cedric Bearfield. Ilang minuto din nakahiga si Abueva sa sahig para ma-check ng mga doktor. Nabalitaan na nagkaroon ng extreme neck spasms ang manlalaro at mukhang na-motivate lalo ang hotshots sa nangyari at nakuha nila ang 118-100 win. Ayon kay Coach Chito Victolero, ginamit daw nila ang nangyari para tumaas lalo ang kanilang energy. Sinabihan daw niya ang mga player na maglaro para kay Calvin at doon na nag-respond ang koponan. Sa Japan B-League, kapitan na naman ng Asia All-Star si Pinoy import Dwight Ramos sa parating na Asia Rising Star Game ng 2025 B-League All-Star Weekend. Pangalawang sunod na taon na ni Ramos para pangunahan ang kupunan na koleksyon ng Asian Quota players. Makakatapat nila ang mga pambato ng Japan sa 2-day events. Magiging kakampi ni Dwight ang mga kapwa niya Pinoy imports na sina Kai Soto, Kiefer Ravena, Matthew Wright, Ray Parks Jr. at AJ Edu. Susunod, driver sa Thailand na bulaga sa kobrang pumulupot sa makina ng kanyang sasakyan. At pagpapa-cleaning at iba pang dental services pwede nang gamitan ng PhilHealth. Hanggang magkano kaya ang coverage? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Gigi Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Good news mga kapatid, sakop na po ng benepisyo ng PhilHealth ang mga dental services. Pero hanggang 1,000 piso lang kada taon ang sasagutin nila. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nang dahil sa bisyo noong kabataan, isa-isa raw natanggal hanggang sa naubos ang mga ngipin ng senior citizen na si Edwin. Gusto sana niyang magpa-dentista. Ang kaso, di raw kaya ng kanyang budget. Mahal din po yung singil. Hanggang pinabayaan ko na lang po. Kaya naubos po yung ngipin ko. Ilang dekada na rin ang nakalipas ng huling nagpa-dentista si Lingling na may sira rin ang ngipin. May kamahalan po yung pagpapabunot. Libo po. Pambili na lang po sana mga pagkain. Pag nagpabunot ka pa, mahal. Base sa National Survey on Oral Health noong 2018, 72% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang may bulok ng ngipin. 42% o 4 sa bawat 10 Pinoy naman ang hindi kailanman nakapagpakonsulta sa dentista. Kabilang sa mga dahilan, pera. Kaya good news na maituturing ang pag-aproba ng PhilHealth Board sa unang Preventive Oral Healthcare Benefit Package ng bansa. Sa ilalim nito, sagot ng State Health Insurer ang hanggang 1,000 pesos kada taon para sa preventive oral care services ng mga miyembro. Sakop niya ng pagsusuri sa ngipin, dental prophylaxis o paglilinis at paglalagay ng fluoride varnish para pigilan ang paglala ng pagkabulok ng ngipin. Sakop din sa package ang pit and fissure sealant at class 5 procedures. Hindi naman kasama ang extraction o pagbunot ng ngipin. Ayaw kasi natin magkaroon ng incentive para bunutin yung ngipin ng ating mga kababayan. So ang gusto nating gawin ng ating mga dentista ay ingatan at siguraduhin kaya pang salbahin ng ating ngipin. Paalala ng DOH, hindi dapat binabaliwala ang oral health. Hindi lang yan cosmetic. Meron din niyang koneksyon sa pagkain. Kapag kulang ang ating ngipin ay nahihirapan tayong kumain, nagkakaproblema sa nutrisyon. Kapag ang ngiti ay hindi buo, nagkakaroon ng epekto sa self-confidence. Target ng PhilHealth na tapusin sa Disyembre ang circular para sa bagong benefit package at ipatupad sa unang quarter ng 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa Frontline News Abroad, nabulaga ang isang driver sa Thailand nang madiskubring may kobra sa loob ng makina ng kanyang sasakyan. Dahan-dahang kinuha ng mga rescuer ang ahas.
Maingat nilang ginawa yan, lalo pat makamandag ang 4 na metrong Cobra. Nang makuha, agad itong isinako. Ayon sa may-ari ng sasakyan, napansin nila ang Cobra nang tahulan ito ng kanyang aso. Wala namang nasaktan. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May pa-State of the Kingdom address ang cast ng much-awaited MMFF entry na The Kingdom. Kasama po riyan ang kanilang mga natutuhan sa lalim at bigat ng konsepto ng kanilang world-class film. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Tonight is the night para sa inaabangang soka. As in, State of the Kingdom address. At sila kan makisig, si Bossing Vic Soto at Piolo Pascual na gumaganap bilang si Sulo in their full costume glory at in character pang humarap sa News 5. Feeling like Kalakan. Sa kwento ng The Kingdom, hindi nasakop ever ng kahit na anong dayuhan ng ating bansa. Ang lalim. Pero ano naman ang napulot na aral ng cast sa hebigat na konseptong ito? We have to realize that we have to love our nation na para matigil yung corruption, because pag makikita mo yung pelikula, mapapanood mo siya if you just listen to the lines, na magkakaroon ka ng self-realization kung ano ba yung tamang government, kung ano ba yung tamang sistema ng gobyerno. To each his own. So you really have to watch the film because it's very interesting. The concept is very interesting, very intriguing. Showing na ang The Kingdom sa December 25 sa mga sinihan sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Naniniwala ang ilang kongresista na malabong umusad ang anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero paglilinaw naman ng Kamara, wala naman daw talaga sa agenda nila ang pagsibak sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bago pa man kumalat ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresista na huwag pagtuunan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nilinaw ng liderato ng Kamara na mulat sa pool, wala naman daw talaga sa agenda nila na patalsikin si VP Sara. Walang direktang inuutos or advice ang leadership patungkol sa impeachment complaint ng ating Vice President. Wala mang niluluto ang mga kongresista, nilinaw ng Kamara na hindi nila pipigilan kung may maghahain pa rin ng impeachment complaint laban sa bise. Titignan natin kung ito ay merong numero para mapag-usapan. And we will cross the bridge when we get there. Kinondena naman ng Makabayan Bloc ang anilay panghihimasok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga usapin ng Kamara. Malinaw daw na paglabag ito sa separation of powers. Hindi rin daw dapat hayaan ng Kongreso na maging sunod-sunuran lamang sa palasyo. Banat pa ng grupo, nagpakita ng kahinaan ang Pangulo dahil tumiklop ito sa kabila ng lantaran o manong katiwalian, pagbabanta at pambabastos sa Kamara. Matatanda ang nauna nang nagpahayag ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na maghahain sila ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Hindi pa ito isinusumite sa Kamara. Pero ngayon pa lang, naniniwala na si House Committee on Good Government Chairman Joel Chua na malabo na itong umusad sa Kongreso. Mahihirapan po makakuha ng numero pag ganyan po ang statement ng ating presidente. Lagi po naman sa Kongreso, it's always a numbers game. Lahat yan titingin po sa mga pronouncement ng ating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Bagong modus daw ang paggamit ng barangay certificate sa pag-a-apply bilang bagong botante. Nababahala raw ang COMELEC sa paglobo ng bilang ng mga new registered voters para sa Bilang Pilipino 2025. Naobserbahan yan sa ilang lugar kabilang ang Makati at Cagayan de Oro. Sa Makati, lumalabas na mahigit 17,000 ang gumamit ng barangay certificate para makalipat at maging botante sa lungsod. Tinitingnan na rin ng COMELEC ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga opisyal ng barangay na sangkot sa irregular voter transfer. Parang walang hiya naman po yun. At the same time, dahil lang ba sa loophole yun o kaya gray area ay sasamantalahin natin yung pag-i-issue ng ganyan ng mga barangay certification. So dapat, ang hinahabol natin, he who is the cause of the evil cause. 13 undocumented Chinese nationals na sakay ng dredging vessel sa Mariveles, Bataan na ang inaresto ng Philippine Coast Guard. Papunta raw sana sa San Felipe, Zambales ang barko nang inspeksyonin ito ng mga otoridad. Dito na pag-alamang walang sapat na dokumento ang mga Chinese. May mga nakuha ring hinihinalang uniforme ng People's Liberation Army ng China. Kabilang din sa mga inaresto o naaresto ang isang Chinese agent at 2 Pilipinong tripulante rin ng barko. Nasa kustodiya na sila ng PCG sa Taguig. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Philippine Immigration Act. Habang mainit at abala ang marami sa away politika ngayon sa bansa, tila sinasamantala na ito ng China na nagpadala na naman ng sandamakmak na mga barko sa West Philippine Sea. Base sa monitoring ng maritime expert at Sea Light Program Director na si Ray Powell, hindi mababa sa 83 Chinese vessels ang nagkukumpulan ngayon, ilang milya lang mula sa Pag-asa Island. Nagsagawa rin ng maritime patrol ang Chinese Navy at Air Force sa Scarborough Shoal na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas pero inaangkin bilang teritoryo ng China. Wala pa namang pahayag ang Chinese Embassy tungkol dito pero ayon sa Philippine Navy, illegal ang ginagawa ng China. Minomonitor na raw nila ang sitwasyon at wala naman daw dapat ikabahala. Pumayag na ang Bureau of Corrections na ilipat muna sa kustodiya ng Kamara ang customs fixer na si Mark Taguba dahil ito sa banta sa kanyang buhay. Ayon sa Bucor, ililipat muna sa House Detention Facility si Taguba mula sa kulungan niya sa New Bilibid Prison. Alinsunod yan sa mosyon ng mga mambabata sa Quad Committee hearing kahapon. Si Taguba ang isa sa 3 na-convict dahil sa higit 6 billion pesos na shabu shipment noong 2017. Siya rin ang nagdawit kina Davao Congressman Paulo Duterte at mister ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio sa illegal drug trade. Dahil dito, isa sa ilalim muna sa kustodiya ng Kamara si Taguba hanggat hindi pa tapos ang investigasyon ng Quadcom. Plano na ring imbitahan ng komite sa susunod na hearing sina Pulong at Carpio. Meron po kasing notice sa lahat po ng members ng Congress tungkol dito sa mga hearing ng Quadcom. Whether you're a member or not, you are invited or you are notified na ikaw pwedeng pumunta at mag-participate dito. Dito naman kay Attorney Mans Carpio, meron po siyang letter sa amin sa Quadcom explaining why he is absent and explaining also na wala po siyang may co-contribute dito. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 1.3 million pesos na halaga ng shabu sa isang buy-bust operation sa Quezon City. Ang droga itinago ng mga sospek sa lalagyan ng biskwit. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nakayuko at nakasalampak sa bangketa sa Barangay San Martin de Porres sa Cubao. Ang babae at lalaking yan matapos maaresto sa buy-bust operation. Ang modus nila, itago sa lagayan ng biskwit ang itinitindang droga. Nasabat sa kanila ang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 1.3 million pesos. Yung area po of operation nila is doon sa pinanggalingan nilang lugar kung saan sila talaga nakatira sa Angeles, Pampanga. 2 sila nung kasama niya na nahuli. So dito sa Quezon City, ano po? We can consider this na dito rin sila nag-ooperate na yung mga binebentahan nila na dito rin. Itinuturing daw ng PNP na high-value target ang mga suspect. Ayon sa babaeng target ng operasyon, ipinadala lang daw sa kanyang item, kapalit ng 20,000 piso. Pinagutusan ko ako na padala po tapos ipasa po. Alam mo droga yun naman?
Opo, ano. Bakit po kayo napasok sa ganung transaction? Dahil po gawa ng may malaking utang po na kailangan kong bayaran. Pero ang kasama niyang kapitbahay, maang-maangan. Sabi niya, samahan ko lang po daw siya kasi wala po daw siyang kasama. Alam mo droga yung dala niyo? Hindi man po. Ba't ka sumama? Wala man po akong alam, sir, na ganyan yung ano niya. Ayon sa mga suspect, galing Cavite raw ang mga droga. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakilanlan ng source. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talate, News 5. Isinabatas na ang pagbabawal ng social media sa mga edad 16 pababa sa Australia. Inaprubahan niya ng Federal Parliament kahapon. Australia ang kauna-unahang bansa na may ganyang batas. Layunin daw itong protektahan ang kabataan sa masamang epekto ng social media. Kabilang ang Facebook, TikTok, Instagram at X sa ipinagbabawal. Sakali magkaroon ng access dyan ang mga bata, pagmumultahin ng halos 2 bilyong piso ang mga tech giants. Ikinatuwa naman yan ng ilang magulang. Nagsisimula raw kasi ang bullying online. Magsisimula ang trial method sa January. 2026 naman ang full implementation. Kape with a cause sa alok ng mga justice van ng isang coffee shop. Ang bawat van may mensahe ng paghahangad ng katarungan, pananagutan at pag-asa para sa mga biktima ng extrajudicial killing sa drug war. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hindi lang basta coffee shop, but cafe with a cause. Ito ang Silingan Coffee na itinatag noong 2023 para magbigay ng hanap buhay sa mga naulila dahil sa war on drugs. Meron kaming tagline, yun, coffee, stories, human rights. Pagka hindi ka lang basta-basta uminom ng kape, merong kwento yung kape. Kung sino yung gumagawa ng kape, at siyempre yung mga taong nagsiserve nito ay meron din mga pinaglalaban. Bukod sa coffee shop, mayroon din silang 3 cafe van. Ang Justice Van na permanenteng nakapwesto sa loob ng Yuchengco Hall sa De La Salle University sa Maynila. At ang Pananagutan Van at Courageous Hope Van na rolling cafe. Bawat van may mensaheng nais iparating. Nag-umpisa po kami sa Justice Van para ito yung hinahangad namin yung hustisya. Sumunod yung pananagutan. Nakalagay naman doon yung mga pictures, yung mga litrato ng mga ano ba dapat panagutan. Kung sino ba dapat ang mananagot sa nangyari. Pinakauli, ito na yung Courageous Hope. Sa kabila ng mga nangyari, sa kabila ng panawagan, na katarungan, na hustisya, sa kabila ng accountability kung sino ba dapat ang managot, meron pa rin kaming Courageous Hope na hanggang ngayon umaasa pa rin na baka sakali makantan pagdating ng panahon. Para sa customer at political student na si Arwen, mahalaga ang papel ng mga coffee shop na kagaya ng Silingan para maipaalam sa marami ang madilim na parte ng war on drugs. I don't think people know na parang how important it is to remember na yung mga victims na to, they're not just like drug dealers na kagad or something. May mga tao talaga na were literally victims na they didn't deserve what happened to them. Cafes like this makes the students aware na kung ano talaga yung nangyari. Patunay ang mga empleyado ng Silingan Coffee na anuman ang pagdaanan, hindi imposible ang bumangon muli. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Sweldo Day. Natapat pang Biyernes na tinatawag ding Black Friday. Kapag naririnig po ito, ang madalas na pumapasok sa isip ng tao, sandamakmak na mga sale at diskwento. Ito pong tradisyon ng Black Friday, sinasabing nagsimula sa Amerika. Ito ay yung Biyernes matapos ang kanilang Thanksgiving. Madalas, panahon po ito para roon sa taunang Christmas o holiday shopping. Nagbibigay ng discounts ang mga negosyo, kaya yung kanilang mga kita na in the red o palugi, abay nagiging black. Ibig sabihin, bongga ang kita.
Pero ayon na rin po sa mga tala, hindi po dahil dyan kaya tinawag na Black Friday ang nasabing tradisyon. Ang kwento, mula 50s hanggang 70s, dinadagsa ng mga tao ang Army-Navy football game sa Philadelphia. Sa dami po ng tao, ang mga pulis sumasakit ang ulo, hence the term Black Friday. Pero dahil good for the business pa rin kapag ganito, yung terminong yang na nagamit na po sa buong Estados Unidos. Tapos ginaya na rin ng iba pang ekonomiya tulad na lang ng ating bansa. Kaya kapag ganitong araw, asahan na buhos ng mga shopper, bigat din ang traffic. Kaya sa mga ngayon palang uuwi, habaan ang PC. Lalo't ang mga tao na itutulak ng fear of missing out o FOMO. Pero paalala pa rin natin sa mga mamimili, maging wais at maingat dahil tulad po ng K-alaman, ang tama at akmang paggastos ay K-yamanan. K-okay. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, not just one, but 3 shows ang pinaghahandaan ngayon ni Maha Salvador Nunez sa kanyang pagbabalik telebisyon. Pero bago po yan, excited ngayon si Maha sa kanyang unang Christmas celebration bilang isang ina. Nasa frontline ang balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Major ang pasabog na comeback sa limelight ni Her Majesty Maha Salvador Nunez. Dahil si Maha, 3 programa ang iraratsyada for 2025 sa TV5. Siyempre na-miss ko mag-work. But alam niyo na yung mga tinatanggap ko, hosting, ganyan. May narrative, pero tignan natin kung kailan. But sana mag 1-year-old muna si Maria bago tumodo ng work talaga. Sa ngayon, abala muna si Maha sa Christmas celebration as a first-time mom sa anak nila ni Rambo Nunez na si Maria. Tagal kong nawala sa Pilipinas, so dito muna kami magpapasko sa Pinas. Sa bahay lang kasi, ayun, first time with my baby, yes. So. Glowing and radiant in red si Maha kasama ang kapwa niya big stars na sina Bel Mariano at Joshua Garcia sa event ng ine-endorso nilang fast food chain. Kung si Maha ay magiging busy sa 3 proyekto sa TV5, ganun din ang pagiging busy ni Bel na may series na How to Spot a Red Flag. Bibida naman si Joshua sa local adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Despite their busy schedule, ano nga ba ang Christmas plans nila? Bawal talaga mag-diet ng Pasko kasi halos everyday meron kang Christmas party na attendan. Yes, ako kasi we have a family tradition of opening gifts all together as soon as the clock strikes 12. So that's something I can look forward to this Christmas. Ako excited na ako makita yung mga ninong ko. Ay! Mano ako, pipilang. Oo nga pala. Speaking of ninong. Yung inaanak ko, oh my God. So yun lang. And yung games, yung saya, di ba? Kasama yung mga pinsan mo, yan. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, lalaking tambay nanuntok ng PWD sa Pasay. At isa sa mga ultimate opa na si Gong Yu, magka-comeback na rin sa romance K-drama. Tuloy-tuloy pa ang makabulahang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang lalaking tambay matapos biglang manuntok ng PWD sa Pasay. Aminado rin ang suspect na gumagamit siya ng ilegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Pasa at bukol ang inabot ng 59 anyos na PWD na ito matapos umunang suntukin ng isang lalaking tambay sa Pasay. Kasama ang anak na nagsilbing interpreter. Nagsumbong sa pulis ang biktima. Umaga, alas 6, bumili siya ng ulam kasama yung nanay ko po. Pagkatapos, habang nabili, naglalagay ng ulam sa bike.
and biglang may sumuntok sa likod ng ulo niya. Hindi niya nakita, bigla kasing nawala. Ang nakakita ay yung nanay ko po, asawa niya. Agad daw na kumaripas ng takbo ang sospek pero agad din siyang naaresto sa isang follow-up operation. Tila wala pa sa wisyong sospek ng mahuli at ang kanyang panununtok trip lang daw niya. Hindi ko po sa amin, sadya po lasing din po ako eh. Gumagamit ka ba ng illegal na droga? Minsan po. Gano'ng kadalas yung minsan? Marami. Saan ka kumukuha ng pambili? Nanay ko. Pag-amin pa ng sospek, namamalimos siya minsan para may pandagdag sa pambili niya ng illegal na droga. Tuwing umaga po, para hindi mabawasan yung pera ko, sumasayang yung pera ko kung araw-araw ako. Kuha ko nung ganun. Mahaharap ang sospek sa reklamong physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Mga kapatid, a man amongst boys ang pinakita ni Kevin Kiambao this season at na-secure na niya ang kanyang pangalawang sunod na UAAP MVP Award. Malayo ang lamang ni Kiambao sa mga katapat niya dahil sa kanyang 81.36 statistical points. Nag-average si KQ ng almost 17 points, 9 rebounds, and 4 assists per game sa elimination round. Siya ang kauna-unahang back-to-back MVP since Ben Embala noong 2016 at 2017. Pero siguradong hindi ito ang focus ni KQ at makakatapat nila ang Adams and Sorin Falcons bukas para sa pagkakataon mag-advance na sa finals. Sa PBA, cleared to play na uli si Kevin Alas at makikipagbakbakan na siya para sa NLEX Road Warriors pagkatapos ng kanyang pangatlong ACL surgery. Hindi naman nagmamadali ang NLEX at sisiguraduhin na 100% ready na ang superstar bago palaruin. Ayon kay Alas, mag-iisang taon na daw since noong injury kaya mukhang mag-aantay pa sila ng konti. Hindi sumabak si Alas sa opening game ng Road Warriors kung saan natalo sila sa Northport Batang Pier 114-87. Sa kabilang laro kagabi, nagpakawala si Ricardo Ratliff ng 30 points and 18 rebounds para sa Magnolia at nakuha nila ang una nilang panalo. Hindi naging sapat ang 42-point performance ni Blackwater import George King at sinuklian ni Ratliff ang tiwala na binibigay sa kanya ng Magnolia Hotshots. Sa PBA, cleared to play na uli si Kevin Alas at makikipagbakbakan na siya para sa NLEX Road Warriors pagkatapos ng kanyang pangatlong ACL injury. Nagmamadali. Sa ibang sports news, nanalo para sa panibagong 4-year term si Abraham Bambol Tolentino at mananatiling presidente ng Philippine Olympic Committee. Nakakuha ng 45 votes si Tolentino habang 15 ang bumoto kay Chito Loizagua bagong eleksyon. Pinagmalaki ni Bambol Tolentino ang gold medals ni Heidelin Diaz at Carlos Yulo ng gymnastics. Mananatili din sa kanilang mga posisyon si First Vice President of Basketball Ann Panilio at Second Vice President ng Modern Pentathlon Richard Gomez. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, big buzz ngayon sa K-pop world ang split ng grupong New Jeans sa kanilang label na Adore. Inanunsyo yan mismo ni Minji, Honey, Daniel, Hayrin at Hyehin sa isang press con. Anila, nag-ugat ito sa umano'y mistreatment sa kanila ng kumpanya. Kasunod ng kanilang pag-alis, nabanggit din nilang posibleng mabago ang kanilang pangalan. Pero pangako po nila sa kanilang mga fans, ipaglalaban nila ang brand ng New Jeans. Hindi pa nakakatugon ang Adore sa mga naipadala sa kanilang demands ng grupo. Ang Adore ay subsidiary ng HYBE na humahawak din sa ilang malalaking K-pop group tulad po ng BTS. Eto pa nga, magbabalik kay drama na rin ang ating isa sa mga ultimate opa ngayon na si Gong Yoo. Love story ulit ang kanyang serye pero with a twist. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Hello! Hi! The original Oppa is so back! After 3 long years, may napusuan na namang gawin si Gong Yoo. Ito ang mystery melodrama na The Trunk. Kasama niya rito ang kapwa Korean superstar na makakatambal bilang asawa na si So Yoon-jin. At ang direktor nito ay si Kim Gyu-tae.
At syempre, kabilang ang news fight sa kwentuhan with the Asian press tungkol sa much-awaited comeback niyang ito. You are known to have meaningful choices when it comes to your projects. I just want to ask, what really attracted you to The Trunk? 일단 작품 선택을 잘하는 Thank you for the compliment that I have great taste. Totoo naman! Kasi, dubbed as one of the most anticipated K-series ng taon, ang The Trunk sa Korea. Ayon sa ilang TV at film critics. Ngayon lang daw siya nagbabalik sa storyang may love angle. Pero dapat may kakaiba. Ang kwento ng serye kasi, paglantad ng mga sikreto ng mag-asawa dahil sa isang trunk. 때문에 In terms of stories, there are a lot of dramas and films that talk about love, so it's a very frequent theme. But in The Trunk, why it was so fresh was because the nature of talking about love was quite different. That was what I wanted to take the challenge on. 스토리적인 측면에 있어서는 Showing ng The Trunk sa Netflix. And while you're at it, also catch Gong Yoo sa Squid Game 2 sa December 26. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Iba't iba man na ang kulay at ningning, iba pa rin ang Paskong Pinoy. The best syempre yan, mismo ang tema ng pinailawang Liwanag Park sa Meralco Compound. Live mula sa Pasig City, nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Laila! Cheryl, Julius, damang-dama na talaga ang Pasko dito sa Meralco Compound sa Pasig City. Hindi lang basta Pasko, Paskong Pinoy ang mararamdaman nyo rito. Yan ang tema ngayong taon ng Meralco nang pailawan na ang kanilang taunang Liwanag Park. Mismong si Meralco Chairman Manuel V. Pangilinan ang pumindot ng buton kasama ang guest of honor, First Lady Liza Araneta Marcos at Pasig Mayor Vico Soto kasama ang mga executive ng Meralco. Taon-taon, nagiging maningning na parke ang buong Meralco compound dahil sa dami ng Christmas lights. Highlight ng Liwanag Park ngayong taon ang mga piyesta at tradisyong Pinoy kung saan bida ang naglalakihang paper mache na korteng taon ng Gigantes Festival. Sa isa sa kanilang tunnel of lights na gawa sa upcycled na mga electric meter ng Meralco, makikita nyo naman ang mural ng pahiyas at ati-atihan, gano'n na rin ng Maskara Festival. Di makukumpleto ang Paskong Pinoy kung walang simbang gabi, kaya may malasimbahan din na design dito na may nagluluto pa ng true to life ha, bibingka at puto bumbong para naman talagang mas feel nyo na ang Pinoy Christmas. Ang main building naman ng Meralco Main Office nagsilbing canvas din para sa kanilang obra ngayong taon na sumesentro sa renewable energy, kaya may mga windmill pang disenyo ito kasama ng mga pinailawang logo ng Meralco. Ayon sa pamunuan ng Meralco, upcycled ang karamihan sa mga ginamit na pailaw gaya ng mga copper wire at mga metro bilang Christmas decor. Alam nyo, Julius and Cheryl, kanina nagkaroon pa nga ng recognition sa auditorium kung saan kinilala ang 8 million subscriber o customer ng Meralco. Sa mga nakapunta na dito dati, andito pa rin at bidang-bida, highlight pa rin para sa mga kids at kids at heart na kagaya ko. Itong trend na to na nasa likuran ko, ayan, mag-e-enjoy dyan ang mga kids. Ang Liwanag Park ng Meralco ay maaaring ma-enjoy ng lahat ng libre. Yun ang pinaka-the best part, hindi ba? Pwede itong ma-enjoy ng lahat ng libre mula Lunes hanggang Huwebes, 6 p.m. hanggang 10 p.m. at Friday hanggang Sunday naman, 6 p.m. hanggang 11 p.m. Hanggang December 31 yan, kaya Julius and Cheryl, marami pa tayong oras maglakwatsa. Tara na! Happy weekend na natin ito. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo. Ang saya. Ay, may mga kumakaway. Kawayan din natin. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Punta na tayo dun. Oo. Bukas po yan, libre sa publiko. Samantala, merry ang vibes ng Pasko ng buong MVP Group. Nakaka-LSS ang bagong Christmas song na inilabas ngayong araw. Iba-iba man ang ginagawa ng MVP Group, iisa naman ang misyon nating maghatid ng ngiti. Ito po, pakinggan natin.
at serbisyo. Ganyan ang sentro ng mga kumpanya sa ilalim ng MVP Group. Kinanta ang Merry ang vibes ng Pasko ni Anna Ramsey, Carmela Lorzano, Zion Cruz, Ryrie Sofia, Kenneth Mendoza at Aquiles Ador. Kasama rin dyan ang PLDT Smart Serve Coral at ang Meralco Coral. Lahat ng kumpanyang under MVP Group ay magsasama-sama sa isang Christmas party kasama ang mga kapatid stars. Mapapanood yan dito sa TV5. Sakto, Biyernes na, pang weekend bonding idea. Kumanta parang yung nakilala naming video kay Hugot Diva. Ganon, o kaya naman mamasyal sa isang atraksyon na ang paandar, hagisan ng kulay. Hagisan ng kulay. Hagisan ng Ayun, kulay. hagisan ng kulay. O silipin po natin yan sa Kwento Sang Minuto. May sosi sa Gedli, mga pagkaing masarap pero hindi masakit sa bulsa. Nasa Gedli lang ng kalsada pero pinabongga. Uy, may hugot diva. Ang sabi, magbibideo okay lang. Pero bakit may hugot? Pinagdaraan ang masyukit, hindi malimot-limot. Hugot sa pusong nasasakit na. Sino si Mora Toys? Di tumatanda ang kanyang talento. For the go pa rin sa robotics itong si Tito. Matulin, maangas, pormadong pang rockstar, also tikas. Ayan kasi, kakatambike mo yan. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? Kapag napasok ka dito sa Splat Room, rainbow colors ang bukas mo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Dapat yun may goggles. Oo nga. Diba? Buhusan ng pintura. Pag pumunta tayo dyan, isa lang target natin. Lagi. 26 days na lang. Ang dami na nga. Ang dami pintura May rin. countdown ka rin? 26 days na May lang. sarili kang Pasko countdown. na. Tama ka naman dyan. 26 days na nga lang po, mga kapatid. Pasko na. Yan ang mga balita at impormasyon dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.